Alam na yata ng pamilyang Duterte at kanyang followers na pagka nakasuhan at nakulong ang mga senador na identify na mga Duterte, tagilid ang impeachment complaint o article of impeachment ni Sara Duterte pag umabot ito sa Senado. Alam niyo kung bakit? Sino-sino ba ang mga under investigation at may mga recommendation ng kasuhan at puro malversation at graft in corruption, pwede pang plunder? Okay, sa mga aktibong senador, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, tatlo ito. Okay? Ito ay dahil sa issue ng graft and corruption. Pagdating naman sa International Criminal Court na kaso, co-accused umano, di umano, ni dating Pangulong Duterte, nandyan ang dating PNP Director General, ngayon ay senador na hindi na nagpapakita dahil sa takot siguro. Bato de la Rosa, pang-apat na yan sa senador. Panlima, posibleng si Bongo ay makasama dahil di umano kasama rin sa listahan sa co-accused. So, 5 na yan. 5 na yan sa ngayon. Eh, paano pag nadamay pa yung Villar? Na kahit na ito ay nasa majority, pero alam naman natin malapit sa mga Duterte. Itong si Villar at mga Villar. So, 5 na yung identify. Mayroon 2 senador, Go at Bato sa ICC. Ito namang 3, may problema sa ICI, DOJ at Ombudsman. Na ang balita po natin, kaya nadidili ng bahagya, nakapokus ang mga prosecutor na DOJ sa 3 kasong malversation na ipapile laban kay Escudero, Villanueva at Jingo Estrada. Puro non-bailable offense. Kung si Go at si Bato ay ilabas ang warrant of arrest at mahuli, non-bailable din yan. Yan po sa ICC naman, International Criminal Court. So, kung yun 5 ay makulong, ay siyam lang po yung oposisyon sa Senado. Diba? Kaya posibleng yan ay kinukwenta na at alam na ito ng mga maka-Duterte ang pwede mangyari. Dahil seryoso ang gobyerno, ipakulong ang mga senador na sabit, sangkot sa graft in corruption. Na ipakulong na at state witness na yung mga nag-expose at umamin, nagsauli ng pera at sasakyan na nagsabing ang kailang mga kasabwat ay mga senador at congressman. Kaya mabigat na pahayag yun. Direct evidence at direct din po na testimonya na nagsasabit sa mga senador. Diba? Maliban ho doon sa pagkakakulong, dating senador naman, Bong Revilla, at binasahan na po ng sakdal kahapon. Kita nyo yung mga video, naka-yellow ng t-shirt, naka-bulletproof, lagyan ng bulletproof, at nakaposa sa mga kamay. Ganon talaga. Bawal ang cellphone, bawal ang mga personal na gamit sa loob ng kulungan sa bagong Quezon City Jail. Mukhang doon silang magsasama-sama. May proseso lang. First 7 days under quarantine. Para tiyaking malulusog sila, walang problema sa kalusugan. Bago isama sa mga kapwa bilanggo. Yan na po, walang VIP treatment. Wala nang custodial center sa Campo Crame. Lahat ang makukulong, 3 lang ang pagpipilian, pero ang pinakamalapit, at yun na nga yung naging sample, Quezon City Jail, dyan sa may Payatas compound sa Quezon City. Yung iba ay pwedeng sa Camp Karingal, Quezon City, pero baka hindi doon mangyari. Yung iba naman sa Bikutan, pero madalas dahil bagong gawa, mukhang pinagandaan na ng DILG at yun po, ng Bureau of Jail and Management Penology na may makukulong nga sa ongoing investigation. Kaya unang pinagawa nila yung bagong Quezon City Jail dyan po sa may Payatas. Ayan, Kaya kung inyong mapapansin, sa aking sariling interpretation at opinion, hindi nakapag-organize ng people power
Maraming pwersa sila. O sabihin, magpwersa sila laban kay Pangulong Marcos. Hindi nila nakuha sa ingay sa media at social media at mga rally ang Pangulong Marcos. Kaya nag-file sila ng mga impeachment laban kay Pangulong Marcos. Kasi ramdam nila na pag tinalakay na ang second impeachment laban kay Sara Duterte at umabot sa Senado, nagsalita na si Senate President Tito Soto, forthwith, ipatutupad, kaagad-agad ang trial. Anumang impeachment dumating sa kanila. Iba itong si Soto kaysa sa kay Escudero na inupuan at iba ang pananaw at paniniwala sa forthwith, kaagad-agad na utos ng saligang batas. Ayun. Si Soto, hindi abogado, alam yung forthwith. Si Escudero, iba ang paniniwala sa forthwith. Ayun na. Talagang iba talaga pag umulong ang batas. So, posible sa akin pong personal na opinion. Kaya nag-file ng impeachment ang mga Duterte dahil nakita nila at naramdaman nilang hindi nila kayang mag-organisa. Hindi nila kayang hikayatin ng pulis at militar at ang taong bayan na sumama sila sa magitan ng people power. Nag-schedule sila o nanawagan ng big time, big rally, walang nangyari. Kaya ngayon si Chavez Singson, si Mike Defensor at yung ilang mga abogado nagpunta ng Kongreso at nag-file ng impeachment. Sila yung pangatlo against PBBM. Yan na yung galaw nila. Gusto nila talagang matanggal si Pangulong Marcos para ipalit si Sara. Ang problema, meron ding mabigat na impeachment si Sara Duterte. Ayaw nila yon. Gusto nila si Marcos ang ma-impeach para ilagay si Sara Duterte. Hindi nila mailalagay si Sara Duterte sa magitan ng people power kasi wala silang supporters. Hindi nila mailalagay si Sara Duterte sa magitan ng pag-aklas dahil ayaw silang suportahan ng militar at pulis. Kasi ang pulis at militar, professional na organization at hindi nagpagamit sa kanila from day one until now. So yan po yung mga galaw. Kaya marami tayong aabangan for information and education ang aking mga topic. Kaya paki-like and share po ninyo ang lahat ng ating mga pinag-uusapan dito. Analysis, pagbabalita, interpretation at opinion base sa mga ginagawa nila. Alam nila, pag nakulong ang mga senador na kanilang kakampi, mai-impeach si Sara. Dahil ang mga kasong posibleng kanasasangkutan itong mga senador na ito, non-bailable offense, malversation of public fund at saka plunder. Mabibigat po yan. Kung ano pa ang ibang detalye, paki-review po ninyo itong aking sinasabi. Paki-forward po ninyo, paki-like po ninyo para makarating for information only ito. Walang personalan, issue lang.